Handa na ba ang inyong mga puso sa isang kwentong yayanig sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at pagtataksil? Samahan ninyo akong muli sa isa na namang paglalakbay na susubok sa tibay ng isang babae. Sabi nila, ang pinakamasakit na sugat ay hindi nagmumula sa kaaway, kundi sa taong minsang naging iyong mundo. Ngunit paano kung ang sugat na yon ang siyang magiging mitya para sa pinakamatinding pagbangon? Nagsimula ang lahat sa tunog ng isang nabasag na mangkok. Kasabay ng lagapak nito sa mamahaling marmol na sahig ng bilasilangan ay ang paghinto ng mundo para kay Luningning. Tila nag-slow motion ang lahat. Ang pagtilapon ng mainit na sabaw, ang gulat sa mukha ng kanyang inang si Amparo, at ang dahan-dahang pagmantsa nito sa kulay perlas na bestida ni Zafira Sandoval. Napatayo si Zafira, may kasamang isang madramang paghinga na tila ba siya ang nasaktan. Oh my goodness! This dress is a custom-made piece. Ngunit hindi sa kanya nakatuon ang pansin ni Luningning. Ang mga mata niya ay nakapako sa nanginginig na kamay ng kanyang ina, na ngayon ay namumutla habang nakatingin sa basag na porselana sa sahig. Pipatawad, Zafira. Hindi ko sinasadya. Halos pabulong na, sabi ni Aling Amparo. Ang boses ay garalgal sa takot. Umalingaw-ngaw ang isang malamig at makapangyarihang boses sa buong silid kainan. Hindi sapat ang sorry. Si Raja, ang asawa ni Luningning, ay hindi man lang tumingin sa kanya. Ang mga mata nitong kasing itim ng gabi ay matalim na nakatitig sa biyenan. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng bakas ng pagiging maginoo na ipinapakita nito sa publiko. Ang naroon na lamang ay ang isang hari na galit dahil may isang alipin na nagkamali sa kanyang kaharian. Look at what you did, patuloy ni Raja. Ang bawat salita ay tila latigo. Dahil sa katangahan mo, nasira ang isang damit na mas mahal pa sa buong pagkatao mo. Napayuko si Aling Amparo, ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa gilid ng kanyang mga mata. Naramdaman ni Luningning ang pag-akyat ng init sa kanyang dibdib, isang apoy na nagbabadyang sumiklab. Ngunit pinigilan niya ito. Nanatili siyang nakaupo, ang mga kamay ay nakakuyom sa ilalim ng mesa. Ang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad. Ngumiti si Zafira, isang ngiting puno ng tagumpay. Lumapit ito kay Raja at humawak sa braso nito. Hayaan mo na, babe. Aksidente lang naman siguro. Ang boses nito ay malambing, ngunit ang mga mata ay puno ng pang-uuyam habang nakatingin kay Aling Amparo. Pero umiling si Raja. Hindi. Kailangan niyang matuto. Kailangan niyang malaman kung saan siya lulugar. Humarap si Raja sa kanyang biyenan. Ang sumunod na sinabi nito ang tuluyang pumatay sa puso ni Luningning. Luhod. Isang salita. Maikli, ngunit mas matalas pa sa anumang patalim. Raja. Sa wakas ay nagsalita si Luningning, ngunit ang boses niya ay mahina, halos hindi marinig. Hindi siya pinansin nito. I said, lumuhod ka. Pag-uulit ni Raja. Mas malakas, mas may diin, at humingi ka ng tawad kay Zafira ng maayos. Nakita ni Luningning ang pagtulo ng unang patak ng luha mula sa mata ng kanyang ina. Nakita niya ang paglaban sa loob nito, ang kahihiyan, ang sakit. Ngunit sa huli, ang pagmamahal nito para sa kanya at ang takot sa kung anong maaaring gawin ni Raja ang nanaig. Dahan-dahan, tila bapasan ng buong mundo, yumuko ang mga tuhod ni Aling Amparo. Ang tunog ng paglapat nito sa sahig ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng mansyon at para kay Luningning, iyon ang pinakamasakit na tunog na narinig niya sa buong buhay niya. Pipatawarin mo ako, Zafira, sabi ni Aling Amparo. Ang boses ay basag. Sa sandaling iyon, isang bagay sa loob ni Luningning ang namatay. Ang babaeng minsan ay nangarap ng isang masayang pamilya. Ang asawang minsan ay nagtiis sa lahat ng panlalamig at pambabaliwala para sa salitang pag-ibig. Lahat sila ay naglaho.
Tumayo siya. Ang bawat galaw niya ay kalmado at kontrolado. Walang sigaw, walang iyak. Lumakad siya papalapit sa kanyang ina, nilagpasan niya si Raja at Zafira na para bang hindi sila umiiral. Marahan niyang hinawakan ang braso ng kanyang ina. Tumayo na po kayo, Nay. Ang boses niya ay hindi nanginginig. Ito ay payapa. Ngunit may bigat na hindi pa naririnig ni Raja kailanman. Itinayo niya ang kanyang ina at sa buong pagkakataong yon, hindi niya sinulyapan ang kanyang asawa. Ang tanging nakita niya ay ang luhaang mukha ng nag-iisang taong nagmahal sa kanya nang walang kapalit. Inalalayan niya si Aling Amparo, palabas ng silid kainan. Bago sila tuluyang makalabas, huminto siya sa may pintuan, ngunit hindi lumingon. "Ipahanda mo ang hapunan para sa bisita mo, Raja," sabi niya sa hangin. "Kami ng nanay ay tapos na." Iniwan niya ang isang nakatulalang si Raja at isang nagtatakang si Zafira. Pagdating sa kanyang silid, pagkatapos niyang siguraduhin na mahinahon na ang kanyang ina sa kabilang kwarto, isinara ni Luningning ang pinto. Humarap siya sa malaking salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay may mga matang walang luha, ngunit puno ng isang bagay na mas malalim, isang nagyayelong determinasyon. Hindi na ito ang Luningning na kilala nila. Hindi na ito ang martir. Itinaas niya ang kanyang kamay at tiningnan ang malalim na marka ng kanyang mga kuko sa kanyang palad. Dito nagsisimula ang lahat. Sa sakit, sa kahihiyan, sa pagluhod ng kanyang ina. Huminga siya ng malalim at sa katahimikan ng kanyang silid, bumulong siya sa kanyang refleksyon. Isang pangako, isang sumpa. Tapos na ang pagiging martir. Oras na para maningil. 2:00 ng madaling araw. Ang buong Villa Silangan ay nahihimbing sa katahimikan, maliban sa isang silid kung saan ang tanging liwanag ay nagmumula sa maningning na screen ng isang laptop. Ito ang personal na opisina ni Raja, ang sentro ng kanyang kapangyarihan sa loob ng pamamahay. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, narito si Luningning, hindi bilang asawang nagsisilbi ng kape, kundi bilang isang investigador na kumakalap ng ebidensya. Ang mga daliri niya, na minsay sanay lang sa pag-aalaga sa asawa, ay mabilis at tiyak na gumalaw sa keyboard. Bawat click ng mouse ay may layunin. Bawat pagbukas ng folder ay may kalkuladong intensyon. Ang kanyang pagsasanay bilang isang intelligence operative na matagal na niyang ibinaon sa limot para sa kanyang kasal ay bumabalik na parang isang lumang instingto. Nagsimula siya sa pinakasimple, ang mga bank statement at listahan ng mga asset. Habang binubuksan niya ang isang file na may pangalang personal, isang folder ng mga litrato ang sumalubong sa kanya. At sa loob niyon, naroon ang kanilang mga larawan noong araw ng kanilang kasal. Isang pamilyar na kirot ang gumuhit sa kanyang dibdib. Ang alaala ay isang matamis na lason at hindi niya mapigilang maglakbay pabalik. 5 taon na ang nakalipas. Nakatayo siya sa harap ng altar, nagniningning sa kanyang puting trahe de boda. Si Raja, sa kanyang eleganteng suit, ay hindi maalis ang tingin sa kanya. Ang mga mata nito noon ay puno ng pagsamba, ng isang pangako ng walang hanggan. Nang isinuot nito ang singsing sa kanyang daliri, bumulong ito. "Ang swerte mo sa akin, Luningning," bulong nito, sapat lang para marinig niya. Mula sa wala, mapapasa iyo ang lahat. Noon, ang mga salitang iyon ay parang musika sa kanyang pandinig. Isang deklarasyon ng pagmamahal. Ngayon, sa pagbabalik tanaw, naririnig na niya ang tunay na kahulugan nito. Hindi pagmamahal, kundi pagmamay-ari. Isang paalala na siya ay wala, at si Raja ang lahat. Isang banayad na sampal sa kanyang pagkatao na binalot sa isang matamis na kasinungalingan. Ipinilig ni Luningning ang kanyang ulo, iwinawak si ang multo ng kahapon. Ang kalungkutan ay isang luho na hindi niya kayang bayaran sa mga oras na ito. Kailangan niya ng determinasyon.
Nagpatuloy siya sa paghahalughog, mga resibo mula sa mga alahas na hindi niya kailanman natanggap, mga hotel booking sa mga lugar na hindi nila kailanman pinuntahan, mga maliliit na piraso ng kataksilan. Ngunit alam niyang ito'y mga sanga lamang. Ang kailangan niya ay ang puno, ang ugat, at natagpuan niya ito. Nakatago sa isang subfolder na may password, isang password na napakadali para sa kanya. Ang kaarawan ni Zafira, naroon ang isang listahan ng mga wire transfer. Ang mga mata ni Luningning ay nanliit habang sinusundan ang mga numero. Paulit-ulit na paglilipat ng malalaking halaga sa isang kumpanya na hindi pamilyar sa kanya. Zesas Venturesos. Isang malamig na ngisi ang gumuhit sa labi ni Luningning. Zafira Sandoval. Hindi na kailangan ng isang henyo para pagdugtungin ang mga tuldok. Ang halaga ay nakakagulat. Milyon-milyon. Ito ay higit pa sa pambili ng mga bestida at mamahaling bag. Ito ay pera para sa isang mas malaking bagay. Isang investment? Isang suhol? O mas malala pa? Mabilis niyang isinaksak ang isang maliit na flash drive at sinimulang kopyahin ang mga file. Habang pinapanood niya ang asul na progress bar na dahan-dahang gumagapang sa screen, ang kanyang puso ay kumakabog. Hindi sa takot, kundi sa pananabik. Ito na ang simula. Ito ang unang bala. Bigla, isang tunog mula sa ibaba ang nagpatigil sa kanya. Ang ugong ng makina ng sasakyan ni Raja. Napamura si Luningning sa kanyang isip. Ang sabi nito ay bukas pa ng umaga ang uwi. Kumilos siya ng mabilis. Tinanggal niya ang flash drive, isinara ang mga bintana ng computer sa eksaktong ayos kung paano niya ito natagpuan at pinatay ang laptop. Dali-dali siyang lumabas ng opisina, isinara ang pinto ng walang anumang ingay. Tumakbo siya papunta sa kanilang silid at kumuha ng isang libro mula sa bedside table. Humiga siya sa kama at binuksan ito. Pinipilit na pakalmahin ang kanyang paghinga. Ilang sandali lang, bumukas ang pinto ng kanilang silid tulugan. Pumasok si Raja. Niluluwagan ang kanyang kurbata. Tumingin ito sa kanya at sa isang iglap, bumalik ang maskara ng mapagmahal na asawa. Gising ka pa pala, mahal ko, sabi nito. Ang boses ay pagod ngunit malambing. Hindi ako makatulog. Hinihintay kita. Sagot ni Luningning, hindi inaalis ang tingin sa libro. Lumapit si Raja sa kama. Naupo ito sa gilid at tiningnan siya ng mas malapitan. May kakaiba sa titig nito. Isang pagsusuri, isang paghahanap. Tila may naamoy itong hindi tama. May problema ba, mahal ko? Tanong nito, ang boses ay mas seryoso na ngayon. Parang may tinatago ka. Naitago ni Luningning ang kanyang kaba sa likod ng isang blankong ekspresyon. Tinitigan niya si Raja. Ang mga mata ay kalmado, bago dahan-dahang isinara ang librong hawak. Wala akong tinatago, Raja. Sagot niya, ang boses ay pantay. Iniisip ko lang si nanay. Hindi maganda ang epekto sa kanya ng nangyari kagabi. Ang pagbanggit sa ina ay sapat na para mawala ang pagdududa sa mukha ni Raja. Napalitan ito ng pagkainis. Huwag mo na siyang isipin. Kasalanan niya yon. Let it be a lesson for her. Hindi na sumagot si Luningning. Tumalikod na lamang siya at nagtalukbong ng kumot. Sa ilalim nito, ang kanyang mga kamao ay muling nagkuyom. Hindi, Raja. Ang leksyon ay para sa iyo. At nagsisimula pa lang ang klase. Kinabukasan, gumawa siya ng dahilan para makalabas. Sinabi niyang bibisitahin niya ang puntod ng kanyang ama. Isang bagay na hindi kailanman mapipigilan ni Raja dahil bahagi ito ng pagpapanatili ng imahe ng isang mabuting pamilya. Ngunit hindi sa sementeryo ang kanyang tunay na pakay. Mula sa isang pampublikong telepono sa isang abalang kanto, tinawagan niya ang isang numero mula sa memorya. Isang maliit na kapihan sa gilid ng Quiapo, maingay, masikip, at malayo sa mundo ng mga sosyal at mayayaman. Ito ang perpektong lugar. Walang makakaisip na hanapin siya rito. Nasa isang sulok
Si Luningning, nakasuot ng simpleng blusa, salamin sa mata, at isang sombrerong nagtatago sa kanyang mukha. Hawak niya ang isang baso ng mainit na kape, ngunit ang kanyang mga kamay ay nanlalamig. Ilang sandali pa, isang lalaki ang pumasok at inilibot ang tingin. Matangkad, nasa mga 30 anyos at may itsurang seryoso, ngunit mabait. Bayan, tawag ni Luningning, sapat lang para marinig nito. Napangiti si Bayani Bayan Sarmiento nang makita siya. Ning, pasensya na, medyo traffic. Lumaki si Bayan na parang kapatid sa kanya. Ang ama nito ay ang dating abogado at matalik na kaibigan ng kanyang yumaong ama. Salamat sa pagpunta, sabi ni Luningning. Wala iyon. Ano bang meron? Biglaan yata. At bakit dito pa sa lugar na amoy kandila at pinagpala? Biro ni Bayan, sinusubukang pagaanin ang tensyon na halata sa mukha ng kaibigan. Hindi ngumiti si Luningning. Kinuha niya ang flash drive mula sa kanyang bulsa at dahan-dahan itong inilapag sa mesa. Nawala ang ngiti ni Bayan. Ano yan? Tulong, sabi ni Luningning. Ang boses ay halos pabulungi. Kailangan ko ng tulong mo, Bayan, bilang abogado, bilang kaibigan. At doon, sa gitna ng ingay ng mga kutsara at tinidor at tawanan ng ibang customer, ikinuwento ni Luningning ang lahat. Ang pagtrato ni Raja sa kanya, ang hayagang relasyon nito kay Zafira, at ang pinakamasakit sa lahat, ang pagpapaluhod sa kanyang ina. Habang nagsasalita si Luningning, ang mukha ni Bayan ay nagbago mula sa pagkagulat patungo sa hindi makapaniwalang galit. Diyos ko, Ning, bakit hindi mo sinabi sa akin? Sa amin? Dahil sa takot, Bayan, at sa kahihiyan, aminado ni Luningning. Pero tapos na yon. Itinulak niya ang flash drive palapit kay Bayan. Iyan ang mga nakuha ko kagabi mula sa personal na laptop niya. Mga bank transfer patungo sa isang kumpanyang ZS Ventures. Kinuha ni Bayan ang flash drive, ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa pigil na galit. Tiningnan niya si Luningning at ngayon, hindi na siya ang kaibigan na nakikinig sa hinaing, kundi isang abogado na sinusuri ang isang kaso. Ning, ang panloloko ay isang bagay. Seryosong sabi ni Bayan. Pero kung totoo ang hinala ko, mas malalim pa rito ang problema mo. Ang mana na iniwan sa'yo ni Tito? Naaalala mo ba? Sinabi ni Raja na siya na ang mag-aasikaso noon para palaguin ito. Nakita mo ba ulit ang perang iyon? Natigilan si Luningning. Sa loob ng 5 taon, lubos ang tiwala niya kay Raja. Hindi niya kailanman kinwestiyon iyon. Ito ang kailangan nating alamin, patuloy ni Bayan. Ang boses ay mababa at puno ng babala. Ang pagtataksil niya sa iyo bilang asawa ay ang tuktok lang ng iceberg. Ang tunay na krimen ay maaaring nakalubog sa ilalim. Tutulungan mo ba ako? Tanong ni Luningning. Hanggang sa huli, mabilis na sagot ni Bayan. Pero kailangan mong mag-ingat, Ning. Sobrang mag-ingat. Si Raja Balderrama ay hindi lang mayaman. Makapangyarihan siya at mapanganib. Kung malaman niyang ginagawa mo ito, hindi na nito kailangang tapusin ang sasabihin. Alam ni Luningning ang panganib. Nang maghiwalay sila, habang naglalakad si Luningning sa masikip na bangketa para humanap ng masasakyan, naramdaman niya ito. Isang pamilyar na pakiramdam mula sa kanyang training noon. Ang pakiramdam na may mga matang nakasunod. Napahinto siya, nagkunwaring tinitingnan ng isang paninda, at sumulyap sa salamin ng bintana ng isang tindahan. May isang lalaking nakatayo sa kabilang kalsada, hindi gumagalaw, diretsyong nakatingin sa kanyang direksyon. Nang magtama ang kanilang mga mata sa refleksyon, mabilis itong umiwas. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa kanyang likuran. Tama si Bayan, nagsimula na si Raja. Nang gabing iyon, habang nakahiga siya sa kama at nagkukunwaring tulog, tumunog ang kanyang pangalawang telepono, isang maliit at lumang modelo na itinago niya.
Dahan-dahan niya itong sinagot. Hello? Ang boses ni Bayan sa kabilang linya ay apurado at puno ng pag-aalala. Ning, mag-ingat ka. Sinimulan ko nang tingnan ang ZS Ventures. Hindi lang ito basta kumpanya. May koneksyon ito sa isang malaking kaso ng fraud na inililibing ng mga makapangyarihang tao. Napatayo si Luningning mula sa pagkakahiga. Ang mundo niya ay unti-unting lumiliit at ang mga pader ay tila papalapit. Ang laban na kanyang pinasok ay hindi lang pala laban sa isang taksil na asawa. Ito ay laban sa isang buong sistema ng kasinungalingan at krimen. Ang penthouse unit ni Zafira Sandoval ay isang testamento sa kanyang tagumpay. Mula sa ika-30 palapag, tanaw niya ang kumikinang na mga ilaw ng syudad, isang konkretong gubat kung saan siya ang isa sa mga mandaragit sa tuktok. Nakasuot ng isang seda na roba, umupo siya sa kanyang leather sofa, hawak ang isang baso ng mamahaling whiskey. Sa harap niya, sa screen ng kanyang tablet, ay isang audio file na kasalukuyan niyang pinapakinggan. Hindi ito musika, ito ay isang recording. Tunog ng recording. Boses ni Raja, may halong pagkayamot. Raja, recording. I don't care how you do it, Zafira. Just make sure that old fool signs the papers. Nababagalan na ako sa kanya. Zafira, recording. Relax, babe. Hindi mo makukuha ang tiwala niya sa ganyan. Ako ang bahala. Ang mga matatandang tulad niya, nakukuha sa awa at malambing na salita, hindi sa pagbabanta. Raja, recording. That's why you're my best asset. Isang munting ngisi ang sumilay sa labi ni Zafira habang pinatay niya ang recording. Asset. Iyon ang tingin sa kanya ni Raja. Isang maganda at matalinong kasangkapan para makuha ang gusto nito. Hindi niya ito ikinagagalit. Sa katunayan, ginagamit niya ito para sa kanyang kalamangan. Ang hindi alam ni Raja, ang bawat mahalagang pag-uusap nila, bawat ilegal na transaksyon, bawat planong panloloko ay maingat niyang itinatago. Naalala niya ang isa sa mga una nilang proyekto nang siya'y assistant pa lamang nito. Isang matandang investor na nag-aalangang ilagay ang kanyang retirement fund sa Valderrama Prime Holdings. Si Raja ay nawawalan na ng pasensya. Ngunit si Zafira, sa kanyang husay sa pag-arte, ang siyang kumumbinsi sa matanda. Nasa isang mamahaling restaurant sila. Si Zafira, sa kanyang simpleng damit noon, ay umarteng parang isang pamangkin na nag-aalala sa matanda. Sir, naiintindihan ko po ang pag-aalala ninyo, sabi niya noon. Ang boses ay puno ng sinseridad. Pero nakikita ko po kung paano magtrabaho si Mr. Valderrama. Gusto niya talagang tulungan ang mga taong katulad ninyo na palaguin ang kanilang ipon. Ang matanda na naakit sa kanyang kabaitan ay pumirma sa kontrata. Pagkalipas ng 6 na buwan, ang pondo ay naglaho sa isang masalimuot na web ng mga pekeng kumpanya. Si Zafira ang arkitekto noon at bilang gantimpala, binigyan siya ni Raja ng kanyang unang milyones. Iyon ang simula. Mula noon, hindi na siya simpleng kerida. Siya ay kasosyo, isang kasosyo sa krimen. Ngunit sa likod ng lahat ng ambisyon, may isang bagay na gumugulo sa kanya. Isang tinik na nakabaon sa kanyang lalamunan. Si Luningning. Kinuha niya ang jacket ni Raja na naiwan nito kagabi. Amoy na amoy pa rin niya ang pabango nito. Isang amoy na nagsasabing ito'y pag-aari niya. Isinuksok niya ang kamay sa bulsa at nakapa niya ang pitaka nito. Binuksan niya ito. Inaasahan niyang makita ang litrato niya. Isang paalala sa kanya kapag wala siya. Ngunit ang naroon, nakasiksik sa isang maliit na espasyo ay isang kupas ng larawan. Ang larawan ng kasal ni Raja at Luningning. Ang nangiti sa mukha ni Luningning sa litrato ay tila nang uuyam sa kanya. Isang nangiti ng isang legal na asawa. Isang nakamangiti ng isang babaeng minsan ay nagmay-ari sa pangalan at sa puso ni Raja. Isang matinding selos at galit ang kumulo sa loob ni Zafira. Ang kanyang perpektong manicure na mga kuko ay bumaon sa mamahaling katad ng pitaka.
Nasa kanya na ang mga gabi ni Raja, ang pera nito, ang katawan nito. Ngunit ang multo ng asawa nito ay patuloy na nagpaparamdam. Ang babaeng yon, kahit na isa ng talunan at martir, ay may hawak pa ring isang piraso ng nakaraan ni Raja na hindi niya kayang burahin. Hangal, bulong niya sa sarili, puno ng pait. Isinara niya ng marahasang pitaka at ibinalik ito sa jacket. Lumakad siya papunta sa kanyang silid-tulugan. Sa likod ng isang painting sa pader, naroon ang isang maliit at nakatagong safe. Binuksan niya ito. Sa loob, sa tabi ng mga alahas at mga dokumento, ay may isang bagay na maliit, ngunit pinakamahalaga sa lahat. Isang itim na USB flash drive. Naglalaman ito ng lahat. Mga kopya ng mga recording, mga bank statement, mga email, ang kanyang insurance policy kung sakaling maisipan ni Raja na itapon siya na parang isang basahan. Hinawakan niya ang malamig na metal ng USB. Ang galit na naramdaman niya kanina ay napalitan ng isang malamig at matigas na determinasyon. Hindi siya papayag na maging pangalawa. Hindi siya papayag na maging isang asset lamang. Ang trono ay dapat sa kanya at gagawin niya ang lahat para makuha ito. Tumingin siya sa bintana, sa syudad na nasa kanyang paanan. Akala mo, kontrolado mo ako, Raja, sabi niya sa kawalan, ang boses ay isang mapanganib na bulong. Pero sa huli, ako ang magiging reyna. Ang address na ipinadala ni Bayan sa text ay nagdala kay Luningning sa isang lugar na malayong malayo sa kinang ng Villa Silangan. Isang makipot na eskinita sa Tondo, kung saan ang mga bahay ay magkakadikit at ang amoy ng kanal ay nanunuot sa hangin. Ito ang mundo kung saan itinapon ni Raja ang mga taong hindi na niya kailangan. Natagpuan niya ang numero ng bahay, isang maliit na apartment na kinakalawang na ang mga rehas sa bintana. Huminga siya ng malalim, pinatatag ang kanyang loob at kumatok. Ilang sandali ang lumipas bago bumukas ang pinto. Isang lalaking nasa mga 50 anyos, may maputlang muka at malalim na mga mata ang sumilip. Ang dating maayos nitong tindig, base sa mga lumang litrato ng kumpanya na nakita ni Luningning, ay ngayoy hukot na. Tila binibigatan ng isang problemang hindi makita. Sino po sila? Tanong ng lalaki. Ang boses ay mahina at puno ng pag-iingat. Kayo po ba si Mang Rodel Cruz, ang dating chief accountant ng Valderrama Prime Holdings? Tanong ni Luningning. Ang kanyang boses ay kalmado at magalang. Ang pagbanggit sa dati nitong trabaho ay nagdulot ng takot sa mga mata ni Mang Rodel. Agad siyang umiling. Nagkakamali ka ng bahay, miss. Wala nang Rodel na nakatira dito. Sinubukan niyang isara ang pinto, ngunit mabilis na iniharang ni Luningning ang kanyang paa. Mang Rodel, sandali lang po. Pakiusap niya. Hindi po ako kaaway. Ako po si Luningning Alcacid. Asawa po ako ni Raja Valderrama. Kung kanina ay takot lang ang nakita niya, ngayon ay napalitan ito ng gulat at pagkamuhi. Lalo na, umalis ka na. Sigaw nito, sinusubukang itulak ang pinto. Parang awa niyo na po, kailangan ko lang kayong makausap. Giit ni Luningning, hindi gumagalaw sa kanyang kinatatayuan. Alam ko po, kung paano kayo tinanggal sa trabaho. Alam kong hindi iyon makatarungan. Natigilan si Mang Rodel, binitawan nito ang pinto. Tinitigan niya si Luningning mula ulo hanggang paa, tila sinusuri kung isa ba itong patibong. Sa huli, bumuntong hininga ito at binuksan ang pinto ng mas maluwag. Pumasok ka, bago pa may makakita sa atin. Ang loob ng apartment ay maliit at simple, ngunit malinis. Naupo sila sa dalawang lumang silyang yantok. Anong kailangan mo sa akin, Mrs. Valderrama? Tanong ni Mang Rodel. Ang formalidad ay isang pader sa pagitan nila. Sinira na ng asawa mo ang buhay ko. Tinanggal niya ako sa trabaho, binantaan, at siniguradong wala ng ibang kumpanyang tatanggap sa akin.
Ano pa bang gusto ninyo? Hustisya, diretsong sagot ni Luningning. Natawa si Mang Rodel, isang tawang walang saya. Hustisya? Walang hustisya para sa mga taong katulad natin. Ang hustisya ay para lang sa mga mayayamang tulad ng asawa mo. Kaya po ako narito, sabi ni Luningning. Inilabas ang isang maliit na larawan mula sa kanyang pitaka. Ang larawan ng kanyang ina. Hindi po ito para sa pera, Mang Rodel. Ito po ay para sa nanay ko na pinaluhod niya sa harap ng kabit niya dahil lang sa natapong sabaw. Ang kwento na sinabi niya ng walang emosyon ngunit puno ng bigat ay tila sumampal kay Mang Rodel. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata ni Luningning. Nakita niya ang parehong sakit at kawalan ng pag-asa na naramdaman niya noon. Yumuko si Mang Rodel. Ipinatong ang mga siko sa kanyang mga tuhod. Matagal siyang natahimik. Halimaw si Raja Valderrama. Bulong nito. Akala ng lahat ay isa siyang henyo sa negosyo. Pero ang totoo, isa siyang mandaraya. Ang buong kumpanya ay nakatayo sa isang pundasyon ng kasinungalingan. Ito na ang hinihintay ni Luningning. Paano po? Patunayan niyo sa akin. Muling tumingin si Mang Rodel sa kanya. Ang mga matay nag-aapoy na ngayon sa matagal ng kinikimkim na galit. Mayroon siyang itinatago. Isang digital ledger, isang kompletong talaan ng lahat ng kanyang maduming transaksyon mula sa money laundering, tax evasion, hanggang sa pagnanakaw sa mga investor. Naroon lahat. Ang ledger na yon, ang wawasak sa kanya. Nasaan ito? Mabilis na tanong ni Luningning. Ang puso niya ay nagsimulang bumilis. Umiling si Mang Rodel. Hindi ko alam ang eksaktong lokasyon. Masyado siyang ang matalino para ilagay iyon sa isang lugar na madaling makita. Pero binigyan niya ako ng access doon noon para ako ang mag-ayos ng mga numero. Ang alam ko lang, kailangan ng isang espesyal na password para mabuksan yon. Ibinigay niya kay Luningning ang isang serye ng mga lira at numero. Ang password. Salamat po, sabi ni Luningning. Sinasaulo ang bawat karakter. Malaking tulong po ito. Tumayo na siya para umalis. Ngunit bago siya makarating sa pinto, nagsalita muli si Mang Rodel. May isa pa akong sasabihin, sabi nito. Ang boses ay halos pabulong. Hindi iyan nasa opisina. Masyadong halata iyon. Ang ledger ay nakatago sa isang lugar. Sa lugar na pinakamahalaga sa kanya. Tumango si Luningning at umalis. Iniwan si Mang Rodel sa kanyang tahimik na apartment. Habang pabalik sa kotse, paulit-ulit na umikot sa isip niya ang huling sinabi nito. Ang lugar na pinakamahalaga sa kanya. Ano ba ang pinakamahalaga kay Raja? Ang pera? Ang kapangyarihan? Si Zafira? Hindi. Alam ni Luningning na para sa isang taong mayabang at puno ng sarili, tulad ni Raja, may isang bagay na mas mataas pa sa lahat ng iyon. Ang kanyang pangalan, ang kanyang legasya, ang kanyang pinagmulan, ang kanyang ama. Bigla, isang alaala ang pumasok sa kanyang isip. Sa opisina ni Raja sa bahay, sa ibabaw ng kanyang mesa, may isang bagay na hindi niya kailanman hinahayaang galawin ng sinuman. Isang antigong estatwa ng isang agila na gawa sa tanso, ang nag-iisang bagay na pamana sa kanya ng kanyang yumaong ama. Palagi niya itong hinahawakan tuwing nag-iisip siya ng malalim. Nasa lugar na pinakamahalaga sa kanya. Hindi ito isang lugar, isa itong bagay. Sa sandaling iyon, alam na ni Luningning kung saan niya hahanapin ang ledger na awawasak sa kanyang asawa. Ang katahimikan sa Villa Silangan ay nakakabingi. Para kay Luningning, ang bawat tibok ng kanyang puso ay umalingaungaw na parang isang tambol ng digmaan. Si Raja ay nasa isang business trip sa Cebu ayon sa text nito. Ito na ang kanyang pagkakataon, isang bintana na maaaring hindi na muling magbukas. Hawak ang isang set ng lockpicking tools na bahagi ng kanyang lumang buhay. Tumayo siya sa harap ng pinto ng pribadong opisina ni Raja. Ang hangin sa loob ng mansyon ay malamig.
Ngunit ang pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo. Click! Ang mahinang tunog ng pagbukas ng kandado ay hudyat ng kanyang pagpasok. Isinara niya ang pinto sa likuran niya at ang kadiliman sa loob ng silid ay tila yumakap sa kanya. Hindi siya nagbukas ng ilaw. Ang tanging liwanag ay nagmula sa buwan na sumisilip sa malaking bintana. Ang kanyang mga mata ay mabilis na nag-adjust sa dilim. Ang silid ay eksakto kung paano niya ito laging nakikita. Organisado, walang bahid ng dumi at malamig. Ito ang kaharian ni Raja at siya ay isang magnanakaw sa loob nito. Nilapitan niya ang malaking mesa na gawa sa mahogany at naroon ito, ang estatwa ng agila. Ang mga tansong pakpak nito ay kumikinang sa sinag ng buwan. Ang mga mata nito, na gawa sa maliliit na hiyas, ay tila nakatitig sa kanya ng huhusga. Huminga siya ng malalim at maingat na itinaas ang estatwa. Mas mabigat ito kaysa sa kanyang inaasahan. Kinapa niya ang ilalim nito, ang bawat sulok, naghahanap ng kahit anong senyales, isang butones, isang siwang, isang nakatagong switch. At nakita niya ito, isang maliit na bahagi ng base na bahagyang nakaangat. Ginamit niya ang kanyang kuko para itulak ito at isang halos hindi marinig na click ang naganap. Isang maliit na kompartimento ang bumukas. Sa loob, naroon ang isang itim na external hard drive. Maliit, simple, ngunit alam niyang ito ang sisidlan ng lahat ng kasalanan ni Raja. Ito ang ledger. Mabilis niyang kinuha ang hard drive at isinaksak ito sa kanyang maliit na laptop na dala. Habang nagbubuta pang device, ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa pinto. Ang kanyang mga tainga ay nakaabang sa anumang tunog. Nang lumitaw ang icon ng drive sa screen, kinlik niya ito. Isang password prompt ang lumitaw. Maingat niyang in-type ang serye ng mga letra at numero na ibinigay ni Mang Rodel. Access granted. Bumukas ang isang file, isang spreadsheet na puno ng mga numero, pangalan, petsa at mga code name. Sa unang tingin, mukha lang itong isang ordinaryong financial record. Ngunit sa mga sanay na mata ni Luningning, nakita niya agad ang pattern. Ang mga nakatagong account sa ibang bansa. Ang mga pangalan ng mga politikong nasuhulan. Ang mga halagang ninakaw mula sa mga taong nagtiwala. Kabilang na ang pangalan ng kanyang ama na nakalista sa tabi ng isang malaking write-off. Isinaksak niya ang kanyang sariling flash drive. Ang kailangan niya lang gawin ay kopyahin ang lahat ng ito. Copying files. Ang asul na progress bar sa screen ay tila gumagapang sa napakabagal na paraan. Ang bawat porsyento ay parang isang oras, 20%, 50%. Sa kalagitnaan ng paglilipat, isang tunog mula sa labas ang nagpatindig ng kanyang mga balahibo. Ang tunog ng isang sasakyan na pumapasok sa gate. Ang puso ni Luningning ay tila umakyat sa kanyang lalamunan. Imposible. Bukas pa ang uwi niya, maliban na lang kung isa itong patibong. Panic. Iyon ang unang emosyon na dumaloy sa kanya. Ngunit mabilis niya itong sinupil. Ang panik ang kaaway, ang kalma ang kanyang sandata. 75%. Naririnig na niya ang mga yabag sa hagdanan. Papalapit. 95%, 98%. Kailangan niyang gumalaw. Ngayon na. Ngunit hindi pa tapos. Isang iglap na lang. Copy complete. Kasabay ng paglitaw ng mga salitang yon sa screen ay ang pagpihit ng doorknob. Sa isang galaw na puno ng adrenaline, hinugot niya ang 2 flash drive, isinara ang laptop, at ibinalik ang hard drive sa loob ng estatwa. Isinara niya ang kompartimento, ngunit wala na siyang oras para ibalik ang laptop sa kanyang bag. Itinago niya ito sa likod ng isang makapal na kurtina. Bumukas ang pinto. Ang liwanag mula sa hallway ay bumuhos sa loob ng silid, at sa gitna nito ay nakatayo si Raja. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng pagtataka. Tumingin siya sa paligid, ang kanyang mga mata
ay nanliliit at pagkatapos ay tumingin siya kay Luningning na nakatayo sa tabi ng mesa, pinipilit na magmukhang kalmado sa kabila ng malakas na pagkabog ng kanyang dibdib. Isang nakakabinging katahimikan ang namagitan sa kanila. Sinusuri ni Raja ang bawat detalye, ang bahagyang paggalaw ng kurtina, ang tensyon sa mga balikat ni Luningning. "Anong ginagawa mo rito?" tanong ni Raja. Ang boses ay mapanganib na kalmado. Bawat salita ay may bigat, isang direktang akusasyon. Ang mga mata ni Raja ay parang sa isang lawin, matalas, mapanuri, at hindi nagpapalampas ng kahit anong detalye. Nakatitig ito kay Luningning, naghihintay ng isang sagot, isang paliwanag na magbibigay kasiyahan sa pagdududang gumuguhit na sa kanyang isipan. Sa loob ng ilang segundo, libu-libong palusot ang tumakbo sa isip ni Luningning. Ngunit pinili niya ang pinakasimple, ang pinakamalapit sa isang posibleng katotohanan. "Namimiss kita," sabi niya. Ang boses ay sinubukan niyang gawing malambing, kahit na ang puso niya ay halos lumabas na sa kanyang dibdib. "Naisip ko lang na pumasok dito para kahit paano maramdaman kong malapit ka sa akin." Tumingin siya sa estatwa ng agila. "Alam kong importante sa iyo ang lugar na ito." Ang kanyang sagot ay perpekto. Nilaro nito ang ego ni Raja, ang paniniwala nitong siya pa rin ang sentro ng mundo ni Luningning. Nakita niya ang bahagyang paglambot ng ekspresyon nito. Ang pagdududa ay hindi tuluyang nawala, ngunit napalitan ito ng pamilyar na pagmamataas. "Kahit kailan ay naging sentimental ka," sabi ni Raja. Lumalakad papalapit sa kanya. Hinawakan nito ang kanyang baba at itinaas ang kanyang mukha. "Pero sana ay huling beses mo nang papasukin ang lugar na ito nang walang pahintulot ko." Hindi sumagot si Luningning. Tumango lang siya. "Halika na. Matulog na tayo," sabi ni Raja. Inaakay siya palabas ng opisina. Ngunit bago sila tuluyang lumabas, sumulyap si Raja pabalik sa silid. Ang mga mata nito ay muling tumama sa kurtina. May isang maliit na bahagi sa ilalim nito na hindi pantay. Isang maliit na bukol. Hindi ito pinansin ni Raja sa harap ni Luningning. Ngunit ang buto ng paghihinala ay naitanim na. Kinabukasan, habang nasa trabaho si Raja, ang unang ginawa niya ay hindi tingnan ng stocks, kundi buksan ang kanyang security system. Pinanood niya ang recording mula sa hallway camera ng nakaraang gabi. Nakita niya si Luningning na palihim na pumasok sa kanyang opisina. Iyon pa lang ay sapat na, ngunit may mas malala pa. Nag-scroll siya pabalik sa mga nakaraang araw. At doon, nakita niya ang isang footage na nagpakulo ng kanyang dugo. Si Luningning nakikipagkita sa isang lalaki sa isang kapihan sa Quiapo. Hindi niya kilala ang lalaki, ngunit ang kilos nila ay hindi kilos ng magkaibigan lang na nagkakamustahan. Seryoso. Palihim. Si Luningning ay may itinatago. Si Luningning ay nagtataksil. Sa kabilang banda ng syudad, sa kanyang penthouse, si Zafira Sandoval ay nakakaramdam din ng sarili niyang kaba. Ang huli nilang pag-uusap ni Raja ay naging malamig. Tila may nag-iba sa pakikitungo nito. Nararamdaman niyang siya'y nagiging isang liability. At sa mundo nila, ang mga liability ay tinatapon. "Hindi ako magpapatalo," bulong niya sa sarili. Kailangan niyang kumilos. Una, kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang isang numero. Ang numero ng pinakamalaking karibal ni Raja sa negosyo, isang bilyonaryong matagal nang naghahangad na pabagsakin ang Valderrama Prime Holdings. "Mr. De Luca," sabi ni Zafira sa telepono. Ang boses ay matamis ngunit may talim. "Zafira Sandoval here. I believe meron tayong common interest." "At ano naman yon?" tanong ng magaspang na boses sa kabilang linya. "Si Raja Valderrama," sagot ni Zafira. Naglakad siya papunta sa bintana. Tinitingnan ang gusali ng Valderrama sa di kalayuan. "Mayroon akong impormasyon na wawasak kay Raja Valderrama." "Magkano ang halaga para sa'yo?" Nagkaroon ng mahabang katahimikan.
Pagkatapos ay isang tawa. Patunayan mo. Magkita tayo. 1 oras sa private lounge ng The Grand Hotel, sabi ni Zafira at ibinaba ang tawag. Kinuha niya ang kanyang insurance policy, ang itim na USB. Ito ang kanyang alas. Sa opisina naman ni Raja, ang kanyang galit ay napalitan ng isang malamig at kalkuladong plano. Tatawagan na sana niya ang kanyang mga tauhan para ipaimbestiga ang lalaking kasama ni Luningning nang biglang mag-vibrate ang kanyang telepono. Isang unknown number, isang text message. Naglalaman ito ng isang litrato. Isang litrato na kuha mula sa malayo, ngunit malinaw. Si Zafira, nakaupo sa isang lounge, kaharap ang kanyang mortal na kaaway, si Mr. De Luca. Sa mesa sa pagitan nila, nakapatong ang isang itim na USB. Sa ilalim ng litrato, may isang maikling mensahe. Ahas ang katabi mo sa kama. Ang mundo ni Raja ay gumuho sa isang iglap. Ang babaeng pinagkatiwalaan niya. Ang babaeng kasosyo niya sa lahat ng kanyang krimen. Ang babaeng akala niya'y pag-aari niya. Nagpanting ang kanyang mga tainga. Ang pagtataksil ni Luningning ay masakit. Ngunit ang pagtataksil ni Zafira, iyon ay isang deklarasyon ng giyera. Ang kanyang mukha ay naging isang blankong canvas ng matinding galit. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang kinuha ang telepono. Ngunit hindi na si Luningning ang kanyang iisipin. May mas importanteng problema siyang kailangang ayusin. Una, kailangan niyang putulin ang ulo ng ahas. Ang galit ni Raja ay hindi isang mainit na apoy na mabilis maubos. Ito ay isang malamig, itim na yelo na dahan-dahang gumagapang at pumapatay sa lahat ng madadaanan nito. Nang makita niya ang litrato ni Zafira kasama ang kanyang karibal, ang unang pumasok sa isip niya ay hindi pagpatay. Masyadong madali iyon, masyadong maawain. Ang gusto niya ay pagdurusa. Ang una niyang ginawa ay isang tawag sa isang mataas na opisyal ng pulisya na matagal na niyang may utang na loob. Isang tip tungkol sa isang babaeng nagbebenta ng impormasyon ng kumpanya. Isang maliit na kaso ng corporate espionage, sapat para ikulong si Zafira, takutin at kunin ang lahat ng hawak nitong ebidensya. Pagkatapos, ibinaling niya ang kanyang atensyon sa pangalawang traidor, ang kanyang asawa. Si Luningning ay nasa isang grocery store. Tulak-tulak ang kanyang cart nang mangyari ang unang dagok. Habang nasa counter, handa nang magbayad para sa mga gamot at pagkain ng kanyang ina. Ang kanyang credit card ay paulit-ulit na dinecline. Pasensya na po, ma'am, pero ayaw po talagang gumana, sabi ng cashier. May halong awa sa boses. Nag-init ang mukha ni Luningning sa hiya. Sinubukan niya ang isa pang card, ang kanyang debit card. Insufficient funds. Imposible. Katatanggap niya lang ng kanyang sahod mula sa serbisyo. Walang nagawa si Luningning kundi iwanan ang mga pinamili. Habang naglalakad siya palabas, nanginginig sa kahihiyan at pagkalito, tumunog ang kanyang telepono. Isang tawag mula sa kanyang hepe sa police headquarters. Alcacid! Sabi ng seryosong boses sa kabilang linya. May utos mula sa itaas. Ikaw ay inilalagay sa indefinite leave of absence epektibo agad-agad. Ano po? Pero bakit, sir? Gulat na tanong ni Luningning. May natanggap kaming report mula sa isang concerned citizen. Paliwanag ng hepe, ang boses ay walang emosyon. Sinasabing dumaranas ka raw ng psychological distress at emotional instability dahil sa mga problema sa pamilya. Para sa kapakanan ng serbisyo at sa iyong kaligtasan, kailangan mo munang magpahinga. Psychological distress, emotional instability. Ito ang mga salitang ginagamit para tanggalan ng kredibilidad ang isang opisyal. Mga salitang gawa-gawa, mga salita ni Raja. Nang ibaba niya ang tawag, naramdaman niyang gumuho ang kanyang mundo. Ang kanyang trabaho, ang kanyang pinagmamalaki, ang kanyang pagkakakilanlan,
kinuha sa kanya sa isang iglap. Pag-uwi niya sa Villa Silangan, ang pakiramdam ay hindi na ito tahanan, kundi isang kulungan. Naabutan niya ang kanyang inang si Aling Amparo na nakaupo sa sala, balisa. "Anak, anong nangyayari?" tanong nito. "May tumawag mula sa bangko. Lahat daw ng account natin ay frozen. Pati ang maliit kong ipon, hindi ko magalaw." Niyakap ni Luningning ang kanyang ina. Wala siyang masabi. Ito na yon, ang ganti ni Raja. Pinuputol nito ang lahat ng kanilang lifeline, isa-isa. Ang mga sumunod na araw ay isang bangungot. Ang kanilang mga telepono ay pinutulan. Ang internet ay nawala. Ang mga katulong ay biglang hindi na pumasok. Sila na lang dalawa ng kanyang ina sa malaking bahay, na tila isang marangyang libingan. Isang hapon, habang nag-aalala si Luningning kung saan sila kukuha ng susunod na kakainin, bumagsak si Aling Amparo. Nahimatay ito dahil sa stress at pag-aalala. Sa gitna ng kanyang pagpapanik, tinawagan ni Luningning si Bayan gamit ang kanyang itinagong telepono. "Bayan, tulungan mo ako, ang nanay." Dumating si Bayan kasama ang isang doktor. Habang ginagamot si Aling Amparo, nag-usap sila sa labas. "Pinapahirapan niya tayo, Ning," sabi ni Bayan. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Gumagalaw na rin ang mga koneksyon niya sa legal world. Sinusubukan nilang ipadisbar ang kasama ko sa law firm. Lahat ng pinto na kinakatok ko ay biglang nagsasara. "Wala na ba tayong pag-asa?" tanong ni Luningning. Ang boses ay basag. Sa unang pagkakataon mula noong gabing iyon, naramdaman niyang malapit na siyang sumuko. Tila ba hindi pa sapat ang lahat? Isang delivery man ang dumating kinabukasan. Inabutan siya ng isang opisyal na sobre. Isang court summon. Kinakampuhan siya ni Raja ng libel at defamation. Humihingi ng danyos na 100 milyong piso. Nakasaad sa dokumento ang mga kasinungalingang paninira raw niya sa pangalan nito, na nagdulot ng matinding emotional at financial distress sa kanya. Napaupo si Luningning sa sahig. Hawak ang papel na sumisira sa kanyang kinabukasan. Ang bigat ng lahat ay dumagan sa kanya. Wala siyang pera, wala siyang trabaho. Ang kanyang ina ay may sakit. Ang kanyang abogado ay nahihirapan. Ang kanyang kalaban ay isang Diyos na kumukontrol sa lahat. Tumingin siya sa bintana. Tumingin siya sa mataas na pader na nakapalibot sa mansyon. Naramdaman niyang siya'y isang ibon sa loob ng isang gintong hawla. At ang mga rehas ay unti-unting lumiliit. Handa na siyang durugin. Ito na ba ang katapusan? Ang mga sumunod na araw ay ginugol ni Luningning sa isang malalim na katahimikan. Tila isang sundalong sugatan na pinag-aaralan ng kanyang pagkatalo. Ang tratsa ng demanda ay nakapatong sa kanyang mesa, isang paalala ng pader na tila imposibleng akyatin. Isang gabi, habang binabantayan niya ang natutulog niyang ina, naupo si Aling Amparo at hinawakan ang kanyang kamay. Ang mga mata nito ay pagod, ngunit may liwanag ng karunungan na hindi kayang patayin ng anumang paghihirap. "Anak," mahinang sabi ni Aling Amparo, "huwag mong isipin ang pera. Huwag mong isipin ang bahay na ito. Ang mga yan ay bagay lang, nababawi, napapalitan." Tumingin ito ng diretso sa mga mata ni Luningning. "Ang yaman mo ay wala sa mga iyan. Ang lakas mo ay nasa isip mo, anak, at sa puso mong puno ng tama. Hindi niya iyan makukuha sa'yo, kahit kailan." Ang mga salita ng kanyang ina ay parang isang patak ng tubig sa isang tigang na lupa. Isang simpleng paalala ng kung sino siya bago pa man siya naging si Mrs. Valderrama. Isa siyang trinado at matalinong investigador. Isang babaeng lumulutas ng mga problema gamit ang ebidensya at lohika, hindi emosyon. Pagkatapos niyang siguraduhin na mahimbing na muli ang tulog ng ina, bumalik si Luningning sa kanyang laptop. Binuksan niya ang nag-iisang kopya ng ledger na naitago niya. Sa pagkakataong ito, hindi nagalit o pagnanais ng ganti ang nagtulak sa kanya, kundi isang malamig
at analytical na pag-iisip. Pinag-aralan niyang muli ang bawat linya, bawat numero, bawat pangalan. Hinanap niya ang kahinaan. Alam niyang lahat ng sistema, gaano man kaperpekto, ay mayroon laging isang weakest link. Sinundan niya ang daloy ng pera mula sa Valderrama Prime Holdings papunta sa ZS Ventures at mula doon ay kumakalat sa iba't ibang offshore accounts. Karamihan ay may mga code name, ngunit may isang account sa Switzerland na may tunay na pangalan, Dante Valderrama. Kumunot ang noo ni Luningning. Sino si Dante? Sa pagkakaalam niya, nag-iisang anak si Raja. Ngunit pamilyar ang pangalan. Naalala niya ang isang lumang kwento mula sa yumaong ama ni Raja. Isang anak sa labas, isang kapatid sa ama na kinamumuhian ni Raja dahil ito raw ang paborito ng kanilang ama. Isang kapatid na matagal na niyang itinakwil at ipinagtabuyan. Bakit maglalagay si Raja ng isang account sa ilalim ng pangalan ng taong kinamumuhian niya? At doon, biglang nagliwanag ang lahat. Isang klasikong diskarte. Ginagamit ni Raja ang pangalan ni Dante bilang isang dummy, isang fall guy. Kung sakaling masilip ang account, madali niyang maituturo ang kapatid na matagal nang walang koneksyon sa kanya. Walang sino man ang maniniwala kay Dante kung itatanggi niya ito. Si Dante Valderrama ang kanyang perpektong scapegoat at siya rin ang kanyang pinakamalaking pagkakamali. Siya ang huling baraha. Mabilis na tinawagan ni Luningning si Bayan. Bayan, kailangan nating hanapin si Dante Valderrama. Sabi niya, ang boses ay puno ng panibagong lakas at determinasyon. Siya ang susi. Siya ang magpapatunay na ang account na yon ay hindi sa kanya. Siya ang magiging testimonya natin. Sa kabilang linya, narinig niya ang pagbabago sa tono ni Bayan mula sa pag-aalala patungo sa pananabik ng isang abogadong nakakita ng butas sa kaso. May kilala akong private investigator na mapagkakatiwalaan. Hahanapin namin siya. Pagkatapos ng tawag, pakiramdam ni Luningning ay nabunutan siya ng tinik. Mayroon na silang plano. Mayroon na silang direksyon. Hindi pa tapos ang laban. Lumapit siya sa kanyang aparador. Binuksan niya ito. Sa pinakalikod, nakasabit sa isang plastic cover ay ang kanyang uniforme. Ang kanyang police service uniform, matagal na niya itong hindi na isusuot. Hinaplos niya ang magaspang na tela, ang makintab na mga butones, ang patch sa kanyang balikat. Ito ang simbolo ng kanyang sinumpaang tungkulin. Ang simbolo ng kanyang tunay na pagkatao. Ito ang baluti na isusuot niya sa huling laban. May isang malaking event na paparating. Ang pinakamalaking gabi para kay Raja. Ang taunang Valderrama Charity Gala, kung saan ipinapakita niya sa buong mundo ang kanyang pekeng kabutihan. Ito ang kanyang entablado. Ngumiti si Luningning. At sa entabladong iyon, wawakasan niya ang palabas. Tumingin siya sa kanyang uniforme at sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, ang kanyang mga mata ay nagningning. Hindi dahil sa luha, kundi dahil sa apoy ng hustisya. Oras na para isuot kang muli. Bulong niya. Para sa hustisya. Ang Grand Ballroom ng The Pearl Garden Hotel ay isang dagat ng kinang at kapangyarihan. Ang mga chandelier ay nagniningning na parang mga bituin. Ang mga politiko, celebrity, at mga titan ng industriya ay nagkalat. Hawak ang mga kopita ng champagne, ang kanilang mga tawa ay umaalingaw-ngaw sa ilalim ng matayog na kisame. Sa gitna ng lahat, sa entablado, nakatayo si Raja Valderrama. Nasa tuktok siya ng kanyang mundo. Nakasuot ng isang mamahaling tuxedo. Ang kanyang buhok ay maayos na naka-slicked back. Ang kanyang ngiti ay perpekto. Ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa habang nagsasalita siya sa mikropono tungkol sa kahalagahan ng pagbibigay at pagtulong sa mga nangangailangan. Tonight, we are not just raising funds. Deklara niya, ang kanyang mga braso ay nakabukas na parang isang mesiyas. We are raising hope.
The Valderrama name has always been and will always be a symbol of integrity and compassion. Palakpakan. Malakas, masigabong palakpakan mula sa mga taong walang kamalay-malay sa dumi na nakatago sa likod ng kanyang pangalan. Sa isang sulok ng ballroom, naroon din si Zafira Sandoval. Pinalaya sa piyansa, ngunit halatang binabantayan. Ang kanyang ganda ay naroon pa rin, ngunit nababalot na ng takot at desperasyon. Siya ay isang palamuti na lang, isang tropeyo na ipinapakita ni Raja para ipakita na kontrolado niya ang lahat. Habang si Raja ay naliligo sa papuri, sa labas ng ballroom, may ibang eksenang nagaganap. Dahan-dahang bumukas ang malalaki at gininto ang pinto ng ballroom. Ang masayang usapan ay unti-unting humina. Ang mga ulo ay nagsimulang lumingon. Ang palakpakan ay natigil. Isang babae ang pumasok. Hindi siya nakasuot ng gown. Hindi siya nag-iisa. Si Luningning Alcacid, sa kanyang buo at malinis na police service uniform. Ang kanyang tindig ay tuwid. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang tao lamang. Ang lalaki sa entablado. Sa likod niya ay si Bayani Sarmiento, hawak ang isang briefcase. At sa likod ni Bayan ay dalawang matataas na opisyal mula sa National Bureau of Investigation. Ang katahimikan sa loob ng ballroom ay nakakabingi. Ang hangin ay biglang naging mabigat at puno ng tensyon. Sa entablado, ang perpektong nangiti ni Raja ay dahan-dahang naglaho. Napalitan ito ng hindi makapaniwalang pagtataka na mabilis na naging isang umaalimpuy galit. At sa huli, isang bakas ng hindi maikakailang takot. Tiningnan niya si Luningning, ang kanyang asawa, ang babaeng akala niya ay nadurog na niya, na naglalakad sa gitna ng aisle na parang isang reyna na nagmamarcha sa kanyang teritoryo. Ang bawat hakbang niya ay may bigat, may layunin. Ang mga kamera ng media na naroon para i-cover ang charity event ay mabilis na lumipat ng focus. Ang mga flash ay nagsimulang mag-click, hindi na para kay Raja, kundi para sa hindi inaasahang eksena sa kanilang harapan. Hindi huminto si Luningning hanggang sa makarating siya sa paanan ng entablado. Tumingala siya at tinitigan ng diretso sa mga mata si Raja. Ang buong ballroom ay naghihintay, pigil ang kanilang mga hininga. Kumuha si Luningning ng isang mikropono mula sa isang event staff. Itinaas niya ito sa kanyang bibig. Ang kanyang boses, nang siya'y magsalita, ay hindi malakas, ngunit ito'y malinaw at matatag, at umalingaw-ngaw ito sa bawat sulok ng silid na pinatahimik niya. Magandang gabi sa inyong lahat, panimula niya. Ang kanyang mga mata ay hindi pa rin umaalis kay Raja. Pinupuri ko ang inyong pagkabukas palad ngayong gabi. Isang sandaling katahimikan. Mr. Raja Valderrama. Patuloy niya ang kanyang boses ay may bahid ng yelo. Mayroon ka pang isang donasyon na kailangan mong ibigay ngayong gabi. Ang katotohanan. Ang mga salita ni Luningning ay nanatiling nakabitin sa hangin, matalas at malinaw. Si Raja, na nasa entablado, ay tila natauhan mula sa kanyang pagkagulat. Isang mapanganib na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Luningning, mahal ko, sabi niya sa mikropono. Sinusubukang bawiin ang kontrol, ang boses ay nagpapanggap na nag-aalala. Alam nating lahat na dumadaan ka sa isang mahirap na yugto. Huwag mong gawin ito sa sarili mo. Let's get you some help. Ito ang kanyang huling pag-atake. Ang pagpipinta kay Luningning bilang isang babaeng wala sa sarili. Ngunit hindi na ito gumana. Hindi sumagot si Luningning. Sa halip, suminya siya kay Bayan. Umabante si Bayan, binuksan ang kanyang briefcase at ikinonekta ang isang laptop sa malaking projector screen sa likod ng entablado. Ang mismong screen kung saan ipinapakita kanina ang mga larawan ng mga natulungan ng Valderrama Foundation. Ang unang lumitaw sa screen ay ang digital ledger, isang dagat ng mga numero at pangalan na walang kahulugan sa karamihan.
Ngunit para sa mga ahensya ng gobyerno na naroon, ito ay isang mina ng ginto. For years, Valderrama Prime Holdings, under the leadership of Mr. Raja Valderrama, has been operating on a sophisticated scheme of tax evasion and money laundering. Nagsimulang magpaliwanag si Luningning. Ang kanyang boses ay parang sa isang professor na nagbibigay ng lecture, kalmado, factual, at hindi matitinag. Ang perang sinasabi niyang tulong ay dumadaan muna sa isang network ng mga dummy corporations. Isa na rito ang ZS Ventures, na ipinangalan mismo sa kanyang kabit, si Mita Zafira Sandoval. Lahat ng mata ay napalingon kay Zafira. Ang kanyang mukha ay namutla na parang papel. Sinubukan niyang tumayo at umalis. Ngunit isang babaeng ahente ng NBI ang marahang humawak sa kanyang braso. Isang tahimik na babala na manatili sa kanyang kinauupuan. Nag-flash sa screen ang mga kopya ng mga bank transfer, mga pekeng invoice, at mga email na nagdedetalye ng mga ilegal na transaksyon. Ang bulungan sa loob ng ballroom ay lumakas, naging isang dagundong ng pagkagulat at iskandalo. "This is absurd! Gawa-gawa lang ang lahat ng iyan!" Sigaw ni Raja. Ang kanyang boses ay nagsisimula ng mabasag. "Talaga ba?" Tanong ni Luningning. Hindi pa rin nagbabago ang tono. "Kung gayoy, ipaliwanag mo ito." Ang sumunod na lumitaw sa screen ay isang video testimony, isang lalaking may simpleng itsura. Ang kanyang mukha ay puno ng takot, ngunit determinasyon. "Ako po si Dante Valderrama," sabi ng lalaki sa video. "Kapatid ako sa ama ni Raja." Ginamit niya ang pangalan ko nang walang pahintulot para magbukas ng isang bank account sa Switzerland. "Hindi po akin ang perang iyon. Ito po ay patunay na wala akong kinalaman diyan." Ipinakita sa video ang mga dokumento, mga pirma, at mga patunay na si Dante ay nasa Pilipinas noong mga petsa kung kailan siya raw ay nag-withdraw ng milyon-milyon sa Geneva. Ito ang huling pako sa kabaong. Ang testimonya ng scapegoat. Doon na tuluyang nawala ang kontrol ni Raja. "Sinunggaling!" Umalingaw-ngaw ang kanyang sigaw sa buong ballroom. "Binayaran niyo siya! Lahat kayo! Binayaran ka niya, Luningning! Ikaw na walang utang na loob! Pinalamon kita! Pinagyaman! At ito ang igaganti mo sa akin?" Bumaba siya ng entablado. Susugurin sana si Luningning, ngunit mabilis siyang hinarang ng dalawang ahente ng NBI. Nagpumigla siya, parang isang mabangis na hayop na nasukol. Ang kanyang mamahaling tuxedo ay nagusot. Ang kanyang perpektong buhok ay nagulo. Ang maskara ng respetadong bilyonaryo ay tuluyan ng natanggal. At ang lumitaw ay ang tunay na siya, isang desperadong kriminal. Habang nagwawala siya, ang mga mata ni Luningning ay nakatitig lamang sa kanya. At sa mga matang yon, wala ng pag-ibig. Wala na ring galit. Ang naroon na lamang ay isang malalim at nakakalungkot na awa. Awa para sa isang lalaking mayroon na ng lahat, ngunit ang kasakiman ay sinira pa rin ang kanyang kaluluwa. "Raja Valderrama," sabi ng isa sa mga opisyal ng NBI, ang boses ay formal at malamig. "Iniimbitahan ka naming sumama sa aming tanggapan para sa ilang mga katanungan." Kasabay nito, nilapitan din ng ibang mga ahente si Zafira. Habang kinakabitan sila ng posas, ang tunog ng mga camera flash ay parang isang bagyo. Ang mga taong kanina lang ay pumapalakpak kay Raja ay ngayoy abala sa pagkuha ng video ng kanyang pagbagsak. Pinadaan sila sa gitna ng aisle, ang mismong daan na nilakaran ni Luningning kanina. Nang mapadaan si Raja sa tapat niya, huminto ito. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. "Magsisisi ka, Luningning," bulong niya. Ang bawat salita ay puno ng lason. "Sisirain kita." Tumingin lang si Luningning pabalik at sumagot ng mahina. Sapat lang para marinig niya. "Huli na, Raja. Sinira mo na ang sarili mo." At pagkatapos, ipinagpatuloy na nila ang paglakad. Nang mawala na sila sa paningin,
Ang ballroom ay naiwan sa isang state of shocked silence. Lahat ng mata ay nakatuon kay Luningning, ang babaeng pulis na nagpatumba sa isang higante. Dahan-dahan siyang tumalikod at nagsimulang maglakad palabas. Walang sino man ang nangahas na humarang sa kanyang daan. Para siyang isang bagyo na katahimik lang dumaan. Nag-iwan ng wasak na tanawin, ngunit isang malinis na kalangitan. Paglabas niya sa hotel, sinalubong siya ng malamig na hangin ng gabi. Huminga siya ng malalim, isang hiningang malinis, isang hiningang malaya. Sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman niyang tunay siyang malaya. Lumipas ang 6 na buwan. Ang marangyang Villa Silangan ay isa na lamang malayong alaala. Ang tahanan ngayon ni Luningning at ng kanyang inang si Amparo ay isang maliit na bungalow sa isang tahimik na probinsya. Walang matataas na pader, walang marmol na sahig. Ang tanging maririnig ay ang huni ng mga ibon at ang halakhak na minsan nang nawala. Sa kanilang maliit na hardin, magkasamang nagdidilig ng mga halaman ang mag-ina. Si Aling Amparo, na malusog na muli, ay may ngiti sa labi habang pinagmamasdan ang mga namumukadkad na rosas. Naidahan-dahan lang po sa pagdilig, baka malunod ang mga bulaklak. Natatawang sabi ni Luningning na abala sa pag-aalis ng mga damo. Ay hayaan mo sila. Ang mahalaga, nabubuhay silang malaya. Sagot ng kanyang ina. Isang sagot na may mas malalim na kahulugan. Isang pamilyar na sasakyan ang pumarada sa tapat ng kanilang gate. Si Bayan, nakasuot ng simpleng polo shirt at maong. May dalang isang supot ng mainit na pandesal. Magandang umaga po, Tita Amparo. Major Alcacid. Bati din niya. May kasamang isang magaan na ngiti. Matagal nang naging regular na bisita si Bayasan sa kanilang bagong buhay. Naku Bayan, Ning na lang. Wala tayo sa kampo. Saway sa kanya ni Luningning habang pinapagpagan ng lupa sa kanyang mga kamay. Nagtimpla sila ng kape at naupo sa kanilang maliit na beranda. Sa gitna ng kanilang masayang kwentuhan, naging seryoso ang mukha ni Bayan. May balita na ako, sabi niya. Kahapon, lumabas na ang pinal na hatol. Natahimik sina Luningning at Aling Amparo, naghihintay. Life imprisonment para kay Raja, sabi ni Bayan. Economic sabotage, plunder, at syndicated estafa, non-bailable, habang buhay na siyang mananatili sa loob. Isang mabigat na hininga ang pinakawala ni Luningning. Hindi ito hininga ng saya, kundi ng pagtanggap, ng pagsasara ng isang pinto. Si Zafira? Tanong niya. 10 taon, sagot ni Bayan. Mas mababa dahil naging state witness siya. Itinuro niya ang lahat ng nalalaman niya, hindi lang tungkol kay Raja, kundi pati na rin sa mga politikong kasabot nito. Tumango si Luningning, hustisya. Sa wakas, naibigay na ito. May inilabas na isang sobre si Bayan mula sa kanyang bag, at ito, ipinapabigay sa'yo. Kinuha ito ni Luningning. Ang sulat ay mula sa isang foundation na tumutulong sa mga biktima ng investment scams. Binuksan niya ito at binasa ng malakas. Ang liham ay mula sa matandang investor na niloko noon ni Nina Raja at Zafira. Ikinukwento nito na dahil sa mga ebidensyang isiniwalat ni Luningning, nabawi ng gobyerno ang ilan sa mga ninakaw na pondo. Isang bahagi nito ay naibalik sa mga maliliit na investor na katulad niya. Hindi na po sapat ang salamat, Major Alcacid. Basa ni Luningning. Sa huling bahagi ng sulat, ang kanyang boses ay bahagyang nanginig. Dahil po sa inyo, maibibigay ko na sa mga apo ko ang kinabukasang ninakaw sa akin. Dahil po sa inyo, naniwala po ulit ako na may hustisya. Naramdaman ni Luningning ang pag-init ng kanyang mga mata. Mabilis niya itong pinunasan. Ang tagumpay niya ay hindi lang para sa kanya, kundi para sa lahat ng mga taong tahimik na sinaktan ng kasakiman ni Raja. Nang makaalis na si Bayan, naiwan si Luningning sa beranda. Hawak ang tasa ng kanyang kape. Pinanood niya ang pagsikat ng araw sa abot tanaw.
Naisip niya si Raja na ngayon nakakulong sa isang madilim na selda. Hindi siya nakaramdam ng galak. Naisip niya na ang tunay na ganti ay hindi ang pagbagsak ng kaaway. Ang tunay na ganti ay ang pagbuo mo sa iyong sarili. Ang tunay na ganti ay ang mamuhay ng maayos, payapa at masaya. Isang buhay na hindi na kayang sirain ni numan. Ngumiti si Luningning. Isang tunay na ngiti na nagmumula sa puso. Hinarap niya ang sikat ng araw at sa unang pagkakataon, naramdaman niyang ang kanyang pangalan at ang kanyang pagkatao ay iisa. Siya si Luningning at sa wakas, siya ay muling nagniningning. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Ang kwento ni Luningning ay nagtuturo sa atin na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa pagtitiis sa gitna ng kadiliman, kundi sa tapang na hanapin ang liwanag at gamitin ito upang hindi lang palayain ang sarili, kundi pati na rin ang iba. Ito ay isang paalala na pagkatapos ng bawat sakit, mayroong paghilom at pagkatapos ng bawat pagtataksil, mayroong pagkakataong muling magtiwala. Una sa lahat, sa iyong sariling kakayahan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa isa na namang kwentong puno ng aral at damdamin. Hangad ko po na ang kwentong ito ay nagbigay sa inyo ng inspirasyon at pag-asa. Ano po ang masasabi ninyo sa naging kapalaran ni Luningning, Raja at Zafira? At anong klaseng kwento ang gusto ninyong marinig mula sa akin sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Ang inyong mga saloobin ay mahalaga sa akin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.